Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Martes, ika-9 ng Setyembre taong 2025. Ang bagyong binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay lalo pang lumakas at naging isang typhoon category. May lakas itong umaabot sa 110 km per hour at may pagbugso na 185 km per hour. Kumikilos ito pahilaga-kanluran sa bilis na 30 km per hour at huling namataan sa China. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Dahil sa paglakas ng bagyong Lani, hinihila nito ang hanging habagat na nagmumula sa timog kanluran, kaya hindi na tayo gaanong apektado nito. Bukod kay Lani, binabantayan din natin ang hanging easterlies na umiiral sa ating bansa. Ito ay nagdadala ng maalinsangang panahon at nagdudulot ng localized thunderstorms na nagpapaulan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa biglaang buhos ng malalakas na ulan na epekto ng localized thunderstorms na dala ng hanging easterlies. Ang easterlies ay mabilis magbago anumang oras, kaya maging alerto tayo sa mga biglaang ulan na maaaring magpabaha sa mga mababang lugar. Kung minsan, ang thunderstorm ay tumatagal ng 1 hanggang 2 oras na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at pagkaroon ng landslide sa mabundok na lugar. Samantala, may nakikita rin tayong senyales ng pagbuo ng isang low-pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Binabantayan natin kung ito ba ay magiging low-pressure area sa mga susunod na araw o maglalaho lang. Sa ngayon, mayroon pa itong mababang tsansa na maging bagyo o low-pressure area. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang pinakahuling update ng lagay ng ating panahon sa buong bansa upang makapaghanda ng maaga at makaiwas sa malubhang epekto. Base sa climatological track ng Pag-asa, mayroon din tayong inaasahan ng mga bagyo na maaaring dumaan sa ating bansa ngayong buwan ng Setyembre. Kaya ngayon pa lang, maging handa na tayo habang wala pang bagyo na makakaapekto sa atin. Maghanda po tayo ng kailangan ukol sa paghahanda sa masamang panahon upang prepared ang ating pamilya kung ito nga ay tuluyan ng mabuo sa ating bansa. Laging tatandaan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating kamay. Tayo ang kikilos upang makaiwas sa anumang malubhang epekto. Para maging updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel at huwag kaligtaan mag-share upang marami po tayong maabisuhan ng mga kababayan natin, lalo na iyong mga nasa mababang lugar at mabundok na lugar. Ang inyong pag-share ay malaking tulong sa mga nangangailangan ng agarang impormasyon upang makapaghanda ng maaga sa anumang aspeto ng ating pamumuhay. Mahalaga ang pagiging handa sa panahon ng kalamidad. Maglaan ng oras para planuhin ang inyong mga gagawin at siguraduhing alam ng bawat miyembro ng pamilya ang mga ito. Kung sakaling magkaroon ng panibagong bagyo na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay papangalanan sa lokal na pangalang, Mirasol. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon. Dahil sa weather system na nakakaapekto sa ating bansa, lalo na sa silangang bahagi, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin sa halos buong Luzon, partikular sa mga lugar ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quezon Province, Polillo Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, Bulacan, Rizal, Laguna, Tayabas, Candelaria, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, at silangang bahagi ng Mindoro. Mataas ang tsansa ng pag-ulan ngayong umaga at maulap na papawirin. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng fair weather na may maulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan, at pagsilip ng araw sa mga lugar ng Babuyan Group of Islands, Batanes, Bataan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley, at Isabela. Pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na maging alerto sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng hanging easterlies na nagmumula sa Pacific Ocean. Visayas. Inaasahan pa rin ang fair weather, lalo na sa kanlurang bahagi ng Visayas na may maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, ngunit mayroon pa ring sikat ng araw. Sa mga lugar ng Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Iloilo, Antique, Guimaras, Aklan, at Capiz, asahan ang bahagyang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, inaasahan ng maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa epekto ng hanging easterlies. Mindanao. Dahil sa hanging easterlies, inaasahan pa rin ang fair weather sa Mindanao.
Makakaranas ng sikat ng araw ngunit mayroon pa ring tsansa ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi, sa mga lugar ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Socsargen, Davao Region, Northern Mindanao, at Caraga Region. Maging alerto anumang oras at ugaliing magdala ng panangga sa biglaang ulan at matinding sikat ng araw. Palawan. Asahan pa rin ang maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi, ngunit mayroon pa ring sikat ng araw sa umaga. Posible pa ring makaranas ng mainit na panahon sa umaga ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nariyan na rin ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng hanging easterlies. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, wala pa ring nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga nais pumalaot. Inaasahan ng light to moderate na lagay ng ating karagatan, kaya malaya pa rin makakapaglayag ang ating mga kababayan na mangisda sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Kapansin-pansin sa pinaka-latest monitor natin sa lagay ng ating karagatan na sky blue ang tubig, na kung saan maganda ang magiging pag-alon o katamtaman, kaya good news para sa mga kababayan natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dahil sa mga nabanggit na weather system na nakakaapekto sa ating bansa, pinaghahanda pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga localized thunderstorm na dala ng easterlies. Ang localized thunderstorm na ito ay nagbubuhos ng malalakas sa pag-ulan kung ito ay malawak ang pag-develop na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras, kaya maging alerto lang po tayo. Ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. At mananatiling maulap pa rin silangang bahagi ng Southern Luzon. Dahil dyan ay mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan, pero in terms of intensity ay mas mababawasan na. And in terms of lawak din ng mga kaulapan, bahagyang magsiship paakyat. And then, posible na rin na maging magkaroon ng bahagyang mas mataas na tsansa ng mga pagulan dito sa Aurora. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mga localized thunderstorms pa rin yung posibleng magpaulan sa ating mga lugar, except dun sa binanggit natin kanina. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 32, dito naman sa Baguio ay 16 to 22, sa Lawag ay 25 to 32, at sa Legazpi ay 25 to 31. Dito naman sa Palawan, ganun din sa Visayas at Mindanao, ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pagulan, pero dito sa Eastern Visayas ay mananatiling maulap. At nandun pa rin yung posibilidad na makaapekto sa atin yung mga localized thunderstorm. By the way, yung mga localized thunderstorms na yan, kahit minuto hanggang oras lang yung tinatagal niya, posible pa rin na maging well-developed yung clouds na yan. At umaabot hanggang mga 2 hours yung tagal. At yung mga ganong well-developed na convective clouds ay posible pa rin na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan. Also, mataas din yung tsansa na makaranas tayo ng mas malinsangang panahon. Kaya uminom tayo ng tubig palagi at stay hydrated at iwasan po natin na ma-expose ng matagal sa sobrang init na panahon. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 32, sa Iloilo naman ay 25 to 33, at sa Davao ay 24 to 32. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Wednesday hanggang Friday, dito sa Metro Manila, Baguio at saka sa Legazpi, mananatiling maaliwalas yung ating kalangitan, maalinsangan, may kainitan, pero nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Ganon din naman dito sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So itong mga karakteristik na ito, yung epekto ng easterlies kahit nasa habagat season tayo, ito po yung associated dito sa tinatawag natin na monsoon break. Ang ating araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:02 PM at muling sisikat ng 5:45 ng umaga.